Hi, magandang araw po sa inyong lahat for our second reading of the day. Tulad po ng aking pangako sa inyong lahat, ay magbibigay po ako ng second reading of the day today. No? Tingnan naman po natin ano po ang makikita natin for our second reading of the day. Mamaya po ay ilalabas ko po ulit ang wishing candle and incense natin. Ano? Pag ako po ay nakabalik sa studio, gagawa po tayo ng bagong wishing incense and wishing candle. No? Ayan. Palasahin lang muna po natin mabuti. Tingnan natin. Kuha na po tayo ng 10 baraha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Everything in your life is connected. Alam mo po, minsan po, hindi natin naiintindihan yung mga bagay-bagay until mahimasmasan po tayo, no? Sa ngayon po, minsan pagdala po tayo ng emosyon or galit, no? Minsan po nahihirapan po tayong intindihin yung mga bagay-bagay sa atin, ano? Pero kapag po tayo po ay nakapag-isip, nakapag-reflect, makikita po natin na everything happens for a reason, or yung mga bagay na nangyari sa atin is connected, no? Kung bakit hindi po natin minsan naiintindihan yan, ay dahil po minsan sa bigat po ng emosyon natin, ano, na hindi natin sinasadya, no? Lalo na po ngayon na meron pong nakikitang mga problema, no? Ngayon po, yung person niyo po lalo ngayon, no? Hindi niya po naiintindihan anong nangyari. Akala niya okay na siya. Akala niya okay na lahat-lahat. Pero there is lack of resources sa kanya. Naging unstable po siya in financial, in sa emotions niya po, sa kanyang mental, no? Financial, mental, and emotional, no? Parang hindi po stable, very, very unstable po yung nararamdaman niya ngayon, no? There is also lack of direction. May conflict po akong nakikita dito, and sa nakita ko po talaga ngayon ay ang dami pong conflict na nangyayari sa kanya, lalo na po sa kanila nung kanyang third party, no? Meron pong lack of direction, very
conflict po ang nangyayari dito, no? Gusto niya pong magpahinga, gusto niya po ng rest, gusto niya po ng contemplation, pero parang pinagkait sa kanya, no? Because sa lahat po ng sakit na ginawa niya sa iyo, sa lahat po ng naranasan niya, lahat po talaga yan, ay sinasabi ko po sa iyo, talaga pong hirap po siya, no? Talagang hindi niya po inakala at talaga pong sasabihin ko sa iyo, masaklap po yung nangyari sa kanya, no? Meron din po akong nakikita dito na so far ay nagbago po yung pananaw niya sa buhay. Kung dati masyado po itong mabait, relihiyoso, or talagang alagang-alaga ka, bigla pong all of a sudden, bigla siyang parang naging monster sa harapan mo, para siyang biglang hindi niya inakala, no, kung bakit daw biglang naging ganito yung pagkakakilala mo sa kanya, talagang nag-iba, no? Para siyang hindi na siya yung lalaki talagang o babaeng minahal mo, no? Para na itong naging buwang, para na itong talagang may sinapian na or whatsoever. Talagang sa nakikita ko po ay nag-iba po talaga ito ng pananaw sa buhay, no? Ikaw po, no, sa nanonood sa akin ngayon, kung gusto po mong mag-travel abroad, magtrabaho abroad, please go ahead. May nakikita po ako ditong swerte mo, no, kapag nag-abroad ka ay mas lalo pong maaayos ikaw, no, as a person, and as yung pagkatao mo talaga at yung mga pinagdaanan mo sa buhay. Sa nakikita ko po, mas maghihil ka po pag ikaw po ay nakapagtrabaho na, no? Sa nakikita ko po ay may breakthrough, may clarity akong nakikita, at sa nakikita ko ay hindi basta-basta makakalimot ito, no? Sa lahat po ng ginawa niya sa iyo, hindi po ito makakalimot, no? Lahat po ng ginawa mo sa kanya ay nagstick sa isipan niya, at talagang sa nakikita ko ay hindi niya po basta-basta makakalimutan yung ganyan, no? Wala po siyang nakikita akong seryosohang commitment. Parang kahit po may karelasyon to ngayon, kahit po ito ay may third party, pero yung commitment niya po is parang mababaw. Why? Because ito po ay makasarili, no? Hindi po nito kayang magsakripisyo, makasarili po ito. At sa nakikita ko naman po ay talagang hindi niya po pinag-isipan, no? There is this impulsiveness, no? Naging very impulsive po siya, at sa nakikita ko sa kanya, hindi niya talaga pinag-isipang mabuti yung sitwasyong papasukin niya. Napasubo lang po ito sa sitwasyon niya ngayon, no? Very, very sad, pero napasubo po talaga siya at hindi niya po inakala, no? Ang akala niya po ay mas magiging successful siya, stable siya. Yun po lahat ng pinapangarap niya, yun po yung lahat ng gusto niyang mangyari sa buhay niya, no? Pero ngayon po ay nakakakita po ako dito ng self-pity, no? Loss, grief, self-pity. Nakakakita po ako ng self-pity talaga, at nakakakita po ako sa kanya ng hindi niya po sinasadyang bigla siyang makarealize na parang naaawa siya sa sarili niya. Ano daw po ba yung pinasok niyang buhay, no? Natukso po kasi siya, the devil, panay last sex, material things, makamundong bagay. Siya po ay natukso lang daw, no? Sabi niya nga, siya ay natukso lang, pero ayan po, no? Nakikita ko po na somehow ay gumulo po yung kanyang buhay simula nung naging makasarili siya, naging makasarili siya, kaya gumulo po yung kanyang buhay. Kahit ano po ang ito, no, gustuhin man ito, talagang gugulo at gugulo po yung kanyang buhay. There is failure and defeat, may pagkatalo. Ayaw niya man pong aminin na talo po siya sa sitwasyon. Kahit ayaw niya pong aminin na natalo siya sa sitwasyon,
Pero ayan po, no, talong-talo po siya. At alam din niya po yan sa sarili niya. Oh. Wala po siyang direksyon, no? Wala pong direksyon ang taong ito sa ngayon. Kanina ko pa po nakikita to na wala po tong direksyon at patuloy po siyang mawawala ng direksyon sa mga susunod na panahon, no? Kung nakikita niyo po dito ay maayos siya, hindi po siya totoong maayos, no? Ikaw po ang magiging maayos sa mga susunod, no? There is this victory and success sa iyo, no? Sa nakikita ko po, mas magiging maayos ka pa po sa susunod na panahon. Naiisip niya po yung unity niyo dati, yung partnership niyo, yung connection niyo, yung relationship niyo, yung naging samahan niyo, naiisip niya pong lahat ngayon, no? Pero sabi ko nga po, kung hindi pa rin po siya kikilos, maiiwanan po talaga ang taong ito at sa nakikita ko po ay hindi po magiging maayos ang mga susunod niyang gagawin, ano, o magiging desisyon kung hindi niya po talaga haharapin ng tama ito. Ayan, no right choice. Alam niya pong hindi tama ang pinili niya. Very confused siya at hindi niya rin po alam kung paano at ano po ang gagawin niya sa mga susunod na panahon, no? Mahihirapan po talaga siya, no? Wala pa rin po kayong closure, incomplete pa rin po, hindi pa rin po ako nakakakita na kayo po ay may closure na. Very incomplete at hindi pa rin po ito tapos ang samahan nyo, no? Ina-isolate niya lang po yung sarili niya para po hindi siya mapag-usapan. Ayaw niya po ng pinag-uusapan siya, lalo na po ngayon na siya ay over-stressed and burned out. So yan po ang inyong second reading of the day. I hope na kayo po ay naka-resonate, and if you do, can you please give me a like and comment down below para alam ko naman po ang inyong mga nasa saloobin. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena, that's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako pwedeng makontak. That's my only official and legit FB account. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat. And ang isa pa pong sasabihin ko sa inyo ay for those of you who would like to give me a super thanks for this video, I would really appreciate that and love that from the bottom of my heart. Lalo na po, nalalapit na po ang ating One Love a Day Christmas edition for our dear lolos and lolas. No, maraming salamat po sa inyong lahat. And sabi ko nga po sa inyo, lahat po kayo ay aking pinagdadasal, no? Kaya sana po ay mas maging malakas pa po kayo, at sa mga tumutulong po para sa ating mga matatanda, sa ating advocacy, talagang kasama po kayo sa palagi kong pagdadasal. And for those of you who are parang not skipping ads, tulong nyo na po yan sa ating channel para mas marami pa po tayong matulungan na less fortunate lolos and lolas. Maraming salamat po sa inyong lahat. And God bless you all. No? Sa lahat, God bless yung mga unselfish, no? Yung mga hindi masyadong iniisip yung sarili nila, pero hindi rin naman po yung nagpapauto, ha? Iba po yung unselfish sa nagpapauto, okay? Maliwanag po yan. And sa aking po mga ever loyal and solid Lady Elena friends, family, and subscribers, I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayong lahat. At ang lagi ko pong bilin sa inyo is just to live one day at a time. You wake up and do 3 things that will make you happy for today. And huwag nyo muna po isipin yung mga darating na okasyon sa inyo, like birthdays at kung ano-ano pa, anniversary, Christmas, New Year, at ang inyong much-awaited na Valentine's Day. Just wake up and do 3 things that will make you happy for today. And sleep for tonight, and tomorrow is another day. Do the same thing po. And one day, you will realize,
nakasurvive na pala ako. Okay, maraming pong salamat sa inyong lahat. And ang bilin ko po sa inyo is life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and the heartaches na binigay ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Huwag po kayong malulungkot. Ako po ay magbabalik. But ilalabas ko po yung incenso. Siguro bago po itong reading na ito, ilalabas ko na po yung ating incenso. Wishing, no? Ituloy-tuloy nyo lang po yan. Marami na pong nagpapatotoo na naging maayos po yung kanilang mga wish. So I hope na sa lahat sa inyo, no, kaya orasyon na natin yan, dadasal na natin yan, at yun po, no, para yung mga wish nyo po ay good intentions lamang po ay dinggin po, no? At talagang no bad intentions, hindi po yan pakikinggan ng ating wishing candles and wishing incense. So, okay? Maraming salamat po sa inyong lahat and God bless you all. Bye!